Yun, so isang magandang araw sa inyo lahat mga peace at muli ay nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at nanonood dito sa ating YouTube channel. Okay, so for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay yung brake lever ng ating Mio. Ayan. So nakaranas na ba kayo o problema nyo ba ang baling brake lever? Kumbaga natumba kayo at nabilian kayo ng brake lever or gusto niyo lang talaga magpalit dahil para mas maging pogi at astig yung itsura ng ating mga motor. Ayan. So, yan ang pag-uusapan natin at yun ang ipapakita ko sa inyo ngayong araw na to. So, stay tuned lang kayo mga peace. Alright mga peace, so yun nga, Mio Sporty brake lever, no? So, sa mga nabalian, so hindi nyo kailangan magpalit ng buong assembly ng inyong mga brake lever. Yung mismong lever lang ay pwede nyo palitan mga peace para hindi na kayo gumastos ng mas malaki. Okay? So, sa mga gustong magpalit, magpapogi ng motor, ayan, saktong-sakto sa inyo to mga peace ha. So, ngayong araw, since magpapalit tayo ng lever dahil nga natumba yung motor natin, lumubog yung kanyang stand kung saan ako nag-park. Ayan. Ayun, natumba yung motor natin at nabali yung brake lever natin. Ayan. So, magpapalit tayo ngayon at ito, murang-mura lang mga business. Sa 200 pesos, mahigit lang sa Shopee. Ha? Ayan, kung gusto niyo ng link nito, comment lang kayo sa baba. No? Ayan. So, ito yung ipapalit natin na lever. Ayan. So, ang tatak nito ay MTR. Ayan. So, hindi ko na binuksan yung box. Inalis ko na lang to para mas madali. Ayan. Okay, tsura niya mga piece. Ayan. So, pinili ko yung silver para mas bagay siya sa ating motor, no? O sa concept na meron tayo. So, maraming kulay ito mga piece. Iba-iba. Kayo na lang bahalang mamili. So, since kulay blue, yung ating Mio Sporty ay ito yung napili natin, kulay silver. So, tara, simulan na natin ikubit to. Alright mga piso, ito yung ating Mio Sporty, no? So, ang una natin gagawin, tatanggalin natin itong fairings na to, no? Ito lang naman, mga pis. Meron lang yung 4 na screw, no? Isa dito, meron sa kabila. Tapos dito sa ilalim, meron yan dito. Yan. At dito sa kabila. Yan. So, yung 4 lang na yan ang tatanggalin natin mga piece, no? So, tara, start na tayo. Ayan, so, pagtanggal nyo na yung mga screw, may gagamitin tayo dyan na pang alis ng clip, no? So, ganito yung tsura niya mga piece. So, sa mga previous video natin, meron tayong mga tutorial na gumamit tayo nito. Ayan. So ito para mas maingatan natin yung fairings. Maingatan natin na mabasag or magka-crack, no? Ayan. So gamit tayo ng proper tools. So ito, ayan lang. Iaangat lang natin ganyan. Okay na. Ayan. Ayan na siya mga piece. Tapos, yun. Okay na siya. So, pwede na natin itong tabi muna. So, itong akin ay medyo may modification na ako. Yung stock nito ay alam ko meron pang mga connector na mas madali nyo mabaklas tong ganitong klaseng yung kanyang wiring sa ilaw. So, since yung sa akin ay modified na, yan, wala na akong ganun. Okay, di naman sa mga lever natin, gagamit tayo ng 10mm na range saka pangontra, no? Pwede kayong gumamit ng liabe or kahit anong 10mm para may pangontra kayo, no, sa ilalim. Ayan. Ayan, tanggal na siya mga piece. Ayan, pwede nyo na iangat yung tornilyo. So, tabi muna natin yung mga nut. Ayan, para safe, hindi na natin siya hanapin.
So dito naman sa kabila, meron din siyang nut sa ilalim. Yan. Tapos pwede na nating iangat yung tornilyo, no? Okay, sa kaliwa pala mga pis, kailangan nating i-screw after natin tanggalin yung kanyang nut sa ilalim. So, screwdriver ang kailangan natin na Phillips. Yan. So, napakadali lang nito mga pis. Tapos, luluwagan nyo yung inyong adjuster sa inyong drum brake, no, sa likod. Para mas madali nyo itong matanggal, no? Itong kable ng drum brake. So, pakita ko sa inyo, mas malapit. Yan. So, ito yung kable ng ating drum brake. So, yung sa likod niyan ay luluwagan natin para madali natin siyang matanggal. Pakita ko sa inyo. Ito siya mga pis. Ayan. Luluwagan natin yan para lumuwag yung kanyang pagkakakabit doon sa ating lever. Okay? So, ganun lang kadali mga pis. Okay, so pagtapos natin luwagan yung adjuster doon sa drum brake natin sa ilalim, no? So, ganito naman gagawin natin para matanggal to. So, pipigain natin yung preno. Tapos, itong pinakakable ay hihilahin natin pasabay bitaw sa preno. Hilahin natin ganyan para matanggal natin. Ayun. Ganun lang kadali mga piso. Ayan na siya. Para lang lumuwag siya. Ayan. Okay na. Tanggal na siya. So, papalitan na natin siya ng ating bagong lever. Yan. So, pinili ko to mga pis kasi ito ay mayroong adjuster, no? So, maganda to kasi pwedeng mong i-adjust depende sa haba ng daliri mo. Depende sa abot ng iyong mga daliri, no? So, natanggal na natin yung isa. Ito naman tayo sa kabila. Yan, sorry, medyo against the light, pero try natin ilapit. Ayan. Okay, so dito naman, siyempre, tornilyo lang yan. Angat lang natin. Ayun na. Tanggal na siya mga pis. So, papalit na tayo nito. Yan. So, kaliwa kanan. Ganito lang siya mga pis. Ayun, sakto-sakto. Sukat na sukat. Ayun, ganda. So, lalagyan natin ng grease to, no? Para smooth lang yung kanyang pagpiga, no? Hindi yung tumutunog na parang lumang tomba-tomba. Parang pinto na hirap sumara. Okay, so nalagyan na natin ng grease. Ayan, makita nyo, grasa mga pis. At yan, papasok na natin siya dito at i-align yung kanyang mga butas. Tapos pasok na natin yung ating tornilyo. Yun. Ayan na, okay na mga pis. Yan. Tapos tanggalin natin yung excess na grasa, no? Yun. Okay na to. Dito naman tayo sa kabila mga pis. Same thing. Grasa din sa ating lever para smooth na smooth yung ating mga pagpiga. Pati doon sa pin, no? Lalagyan din natin mga pis. So, lagyan natin tong part na yan. So, sa akin kasi mga pis, lahat ng moving parts ng aking mga motor, nilalagyan ko ng grasa talaga. Yan, parang naging ano ko na yun, habit ko na yung mga pis. Kasi para sa akin, kailangan, ayoko nung maingay eh, yung medyo parang squeaky yung sound. So, kaya lahat ng
moving parts ng motor ko, nilalagyan ko ng grasa, no? Alright mga piso, ito na, tapos na siya, no? Ayan, kita nyo ang ganda. Sobrang kintab. Ayan, bagay na bagay sa blue, yung silver na to mga pis. Ayan, ganda. Ayos. Alright mga piso, nakita nyo naman kung gaano kasimple at basic yung pagpapalit ng ating brake lever. So next time, alam nyo na kung paano gagawin. Alright? So hanggang dito na lang. Huwag nyo kakalimutan na mag-like, share at subscribe dito sa ating YouTube channel. At syempre, kalimbangin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So hanggang sa muli mga peace, as always, stay safe, ride safe, and peace out.